Praise God. Sa chapter 4, sabi po dyan, verse 7. Dear friends, let us continue to love one another. For love comes from God. Anyone who loves is a child of God and knows God. But anyone who does not love does not know God. For God is love. Amen. God showed how much He loved us by sending His one and only Son into the world so that we might have eternal life through Him. This is a real love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son as a sacrifice to take away our sins. Dear friends, since God loved us that much we surely ought to love each other. No one has ever seen God, but if we love each other, God lives in us, and His love is brought to full expression in us. And God has given us His Spirit as a proof that we live in Him and He in us. Furthermore, we have seen with our own eyes and now testify that the Father sent His Son to be the Savior of the world. All who confess that Jesus is the Son of God have God living in them, and they live in God. We know how much God loves us, and we have put our trust in His love. God is love, and all who live in love, live in God, and God lives in them. And as we live in God, our love grows more perfect, so we will not afraid on the day of judgment, but we face Him with confidence because we live like Jesus here in this world. Such love has no fear, because perfect love expels all fears. If we are afraid, it is for fear of punishment, and this shows that we have not fully experienced His perfect love. We have loved each other because He loved us first. Amen. Hallelujah. Purihin po ang atin pong Panginoon sa pagkabasa ng Kanyang mga salita. Amen. Hallelujah. Sa paulit-ulit po na sinasabi sa Bible, nating nabasa ang salitang pag-ibig. Hallelujah. Sa isa sa pinakadakilang pag-ibig na alam natin sa Biblia ay ang pag-ibig ng Diyos. Hallelujah. And one of the greatest commandment ng ating pong Panginoon na minamahal sa lahat ng tao ay ang ibigin ang Diyos. Diba? Yan po yung utos ng Diyos sa tao. Sabi po sa Deuteronomy chapter 6, hallelujah. Ano po? Sabi diyan, ito nga ang kautusan at mga tuntuning ibinigay niya sa akin, at siya ninyong susundin sa lupaing inyong sasakupin. Ang mga ito'y ibinigay sa inyo ni Yahweh at sa inyong magiging supling upang
magkaroon kayo ng takot sa Kanya. Kung ito'y sundin ninyo, hahaba ang inyong buhay. Kaya nga, dinggin ninyo ito at sunding mabuti kung magkagayoy, mapapanoto kayo at lalaki ang inyong lahi pagdating ninyo sa lupaing ipinangako niya sa inyo. Sa lupaing sagana sa lahat ng bagay. Dinggin ninyo, mga Israelita, si Yahweh lamang ang inyong Diyos. Ibigin niyo siya ng buong puso, kaluluwa at lakas. Ang mga utos niya'y itanim ninyo sa iyong isip. Ituro ninyo sa inyong mga anak sa loob at labas ng inyong tahanan, sa oras ng paggawa at pamamahinga, sa lahat ng lugar at sa lahat ng panahon. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda, itali sa inyong mga noo, isulat sa mga hamba ng inyong pinto at mga tangkahan. Hallelujah! Kayo'y malapit ang dalhin ni Yahweh sa lupaing ipinangako niya sa inyong mga ninuno. Ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. Hallelujah! Maninirahan kayo sa malalaki at magagandang lungsod na hindi ninyo itinayo. So ano po mga minamahal, huwag po natin kalimutan. Ngayon po ay nakaraan ay mainit na sineselebrate ng buong mundo ang araw ng mga puso. Diba? Kaya minsan tuloy, hati ang paniniwala ng mga Kristiyano, kailangan pa ba natin i-celebrate? Kailangan ba natin na i-celebrate? Kailangan ba na maalala pa natin ang araw ng mga puso? Bakit nga ba may araw ng mga puso? Lahat na lang may mga araw. Araw ng mga puso. Ano pa? Araw ng araw ng mga kababaihan. Para sa kalalakihan parang wala. Hallelujah. So, Father's Day o nga, no? Alam niyo mga minamahal, araw ng mga puso, ibig sabihin nagpapaalala na dapat ang isang tao ay huwag kalimutang magmahal. Huwag kalimutang umibig. Diba? Kasi ito po yung nagpapaalala sa atin, no? Ang araw ng mga puso, mga minamahal sa atin ng mga manampalataya, ay nire-remind tayo lagi ng atin pong Panginoon na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos ng pag-ibig. Amin po. May kanta nga tayo, pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo at magtulungan. Ay kung wala pag-ibig, paano magmahalan? Paano magtulungan? Kanya-kanyang tao. Diba? Ang bawat tao ay magkanya-kanya kung walang pag-ibig sa mundong ito. Amen. Pero salamat sapagkat tayo tinuruan ng Diyos. Hallelujah. Hindi lang niya na tayo tinuruan, kundi ipinakita at ipinadama ng ating pong Panginoon na siya mismo ay Diyos ng pag-ibig. Kaya nga kung wala pag-ibig sa mundong ito na naghahari, siguro magkakapitbahay, puro magkaaway. Mismo kasambahay mo, hindi mo kabati.
magulang mo, anak mo, hindi mo kabati. Kasi walang pag-ibig eh. Hallelujah. Pero ang pag-ibig, mga minamahal, una tigit sa lahat, sa atin pong Panginoon, ito po ay utos ng Diyos. Amen? Pero dapat nating malaman, una ang Diyos ang umibig sa atin. Hallelujah. Diba? At tayo bilang tao ay tinuturuan ng atin pong Panginoon. Nasundin natin ang utos ng atin pong Panginoon. Hallelujah. At ang utos ng Diyos, sabi ng Biblia, na sa bayang Israel at sa bawat sa puso atin ay ibigin natin ang ating Panginoong Diyos ng buong puso. Pagka tayo ba ay nagmamahal, sa isip lang ba? Unang gagaling sa puso natin. Si dito ang nakaranas umibig. Siyempre sa mga binata't dalaga, di ba ang sarap sa pakiramdam na ikaw ay umibig? Hallelujah. Pag nakita mo yung iyong sinisinta, ay kinakabahan ka. Kinakabahan ka. Namdaman niyo bang umibig? O basta lang nung makita mo, kayo na. Siyempre nararamdaman yan. Amen. Diba? Sa puso yan eh. Tinitibok ng puso mo. Lord, siya talaga. Kaya nga, sa bawat isa sa atin, yan po yung napakahalagang bahagi sa buhay ng tao at ginawa ng Diyos. Na tayo ay makaranas na magmahal. Amen? Amen. Diba? Siyempre, pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa ating kapwa. Ikaw ay binata, ikaw ay lalaki, no? Magmahal ka ng babae. Kung ikaw ay babae, magmahal ka ng lalaki. Pero kung ikaw ay lalaki, huwag kang magmahal ng kapwa lalaki. Pwede ba yun? Hallelujah. Talala ko si pastor nag-preach doon sa Eastwind. Hindi tinalakay niya yung mga ganon. Alam niyo mga minamahal, wala paligoy-ligoy si pastor. Mas mainam nga naman, nasabihin mo yung totoo. Amen. Kasi nga, ang pag-ibig na nilagay ng Diyos sa puso natin, ay nakatalaga yan, na kung ikaw ay lalaki, talagang kailangan mo na magmahal ng isa babae. Kasi nga, yan ang plano ng ating Panginoon sa tao. Amen. Kaya inilagay niya pag-ibig sa puso natin. Hallelujah. Ngayon, ang atin po pinag-uusapan dito ay ang ating pag-ibig sa Diyos. At ang sinasabi sa Biblia, sabi dito, let us continue to love one another. Amen. Bilang mga tao na tumanggap, karanas ng pag-ibig ng Diyos, dapat din daw natin ipadama sa ating kapwa ang ating pag-ibig. Amen? Kaya nga, sinabi sa Bible, love your neighbor. Amen po ba? Ibigin mo ang iyong kapwa. Ay sabi dito, let us love let us continue to love one another. Ibig sabihin, yung ating pagmamahal sa isa't isa bilang
magkakapatid sa atin pong Panginoon. Dapat hindi po yan napapatid. Amen? Mahalin po natin ang ating kapatid. Pag sinabing kapwa, lahat po yun. Amen? Ultimo yung kaaway natin, mahalin natin, sabi ng Bible. Amen po ba? Love your enemies. Ibigin mo ang iyong away at huwag sumpain. Diba? Kita po natin yung katuruan ng Biblia ng ating po Panginoon, taliwas sa kaisipan ng tao. Bakit? Sa mga taong damdamin, pagkaaway natin habang buhay na yun, hanggang sa libingan, kaaway mo pa rin. Pero sa Bible, ibigin mo ang iyong kaaway. Diba? Hallelujah. Kasi nga, isang katotohanan sa salitang pag-ibig ay walang boundaries. Amen. Diba? Walang boundary. Kahit kaaway mo, sa biyaya at tulong ng ating pong Panginoon, kaya mong gawin yan. Amen. Diba? Kaya nga, sa atin na magkakapatid sa Panginoon, minsan, nagkakaroon ng tampuhan. Di mawala po yan. Sa pamilya nga eh. Diba? Sa isang pamilya. Hindi mawala na mayroong tampuhan. Amen? Huwag naman yung araw-araw na lang kayo nagkatampuhan. Ano na yan? Sa mga mag-asawa nandito, mayroon ba na araw-araw na lang nagtatampuhan kayo? Malit lang yung silid nyo, malit lang yung bahay nyo, nag-iiwasan pa kayo. Doon na daan yung lalaki, dito yung babae. Bakit? Ano ba naman? Anong klase yan? Anong klaseng buhay? Anong klaseng pag-asama? Mayroon tayo kung araw-araw ay nagtatampuhan kayo. Normal lang sa mag-asawa na magkatampuhan. Tama po ba? Siya dito mag-asawa na hindi nagtatampuhan. O hindi minsan na sa loob ng 10 taon hindi ka nagkatapuhan. Diba? Ay, napakapalad nyo kung hindi kayo nagtatampuhan. Alam niyo mga minamahal, normal po yan. Kasi nga, may kanya-kanyang diferensya ang bawat isa. Pero, kahit gaano man ang tampuhan natin, kung si Kristo ay nasa puso ninyo, walang away at walang tapuhan na hindi naayos. Amen. Diba? Kasi ang lagi natin isipin, si Lord eh. Nagtampuhan ba kayo? Nag-away kayo mag-asawa? Si Lord ba kaya natutuwa? Di ba hindi? Amen? Kaya, kung matampuhan, magbatian din kayo. May panahon ng pagbabati. Hallelujah. So, sa magkakapatid sa Panginoon, may mga tapuhan din. Ngayon, kung nagtampo kayo sa akin, sabihin niyo sa akin. Amen po. Tama ba, Brother Darwin? Nagtampo ka ba sa akin? Sa harap ng kapulungan ito, pwede bang sabihin mo? Pastor, ako'y nagtampo talaga sa iyo. Hindi mo ako nakamayan eh. Yun lang pala eh. Diba? Kasi may mga kapatiran minsan, hindi nakamayan, nagtatampo na. Ay, hindi ko magsimba dyan. Hindi ka pang kami yung pastor eh. Ay, hindi lang magsimba. Hindi man lang, nginitian ko si pastor, bakit hindi man lang ngumiti? Alam nyo nga, ang blurred ang aking tingin eh. Malay ko baga kung ngiti ka sa akin o hindi. Diba? Pisan. Kasi pagka medyo, lalo sa labas at masilaw, hindi rin klaro yung mukha na tao sa akin eh. Ay, malay ko kung nagangiti siya. Ay, kung ngumiti siya, at ako'y hindi nag-response, ay di pasensya. Diba? Ay medyo blurred ang aking paningin eh. Hallelujah. Kaya nga mga minamahal, sabi ng Bible, dear friends, let us continue to love one another, for love comes from God. Amen.
Ang pag-ibig daw ay nanggagaling lamang sa ating Panginoon. And anyone who loves is a child of God. Hallelujah. Ang sino man daw na umiibig o nagmamahal, siya'y anak ng Diyos. Hallelujah. Kaya nga mga kapatid, mga minamahal, kumbaga sa atin bilang magkakapatid sa Panginoon, kailangan kung may tupuhan man, huwag paghariin yung ating sarili. Amen? Huwag paghariin yung ating pride. Paghariin natin si Kristo. Pagsasama tayo hanggang sa dumating ang rapture. Amen po? No? Hallelujah. Kasi kung magtatampo tayo, at po'y maging daan na tayo po'y tumalikod sa Panginoon, ay di sayang ang ating pinagpagalan. Sayang ang panahon na ating pinaglingkuran. Diba? Hallelujah. Samantala, napakasimple lang eh. Diba? Kaya nga, ang mga panahon na ako'y, nung kami sa Mindoro, may mga kapatid na, siyempre alam ko naman, ramdam ko, nagtapo sa akin. Eh di, siyempre puntahan ko, kapatid, nagtampo ka sa akin. No? Siyempre, ang membro naman, ay, ganyan pa so yun. Dahil pang paligoy-ligoy yun eh. Pero pag sinabi mo na, ay Brad, alam mo naman, tagal natin nagsama eh, tampo ka pa. Sorry na. Sa salitang sorry lang eh. Di ba sa mag-asawa? Sa mga mag-asawa, sino ang unang nagsorry? Nakatingin pastora sa akin eh. Di ba? Hallelujah. Hindi na importante kung sino na una, sino na uli. Di ba? Ang importante, sa bawat relationship, mayroon pong gumagawa ng paraan para manumbalik, para manauli na yung pagmamahal, manauli na yung kapayapaan, magkaroon ng reconciliation sa bawat relasyon na kung minsan ay nasisira na dahil sa kaunting mga bagay. Hallelujah. Kaya nga, sabi dito, anyone who loves is a child of God and knows God. Diba? So, kung naingibabaw lagi sa atin ang pag-ibig, patunay lamang na ikaw at ako ay anak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Why? Sapagkat sabi ng Biblia, ang Diyos ay pag-ibig. Diba? Ay anak tayo ng Diyos. Ayaw ng ating pong Panginoon na ang nangibabaw sa ating buhay ay ang ating sarili. Hallelujah. At ang galit, sama ng loob. Diba? Mahirap mamuhay na mayroon kang sama ng loob. Mayroon kang galit. Haba natin pagka ang galit ay tumatagal sa puso natin, yan po'y nagiging puot. Diba? Kaya nga, kung mayroon kang sama ng loob, mayroon kang galit, sabi ng Bible, huwag nating hintayin na lumubog ang araw eh. Diba? Pawiin agad natin ang galit. Amin po. Kaya nga, kung mayroong sama ng loob at galit, pawiin natin. Hallelujah. Gumingi ba tayo ng sorry sa ating kapwa? Lugi ba tayo? Hindi ba hindi naman? Lagnatin ka ba? Hindi ba hindi naman? Diba? Ang kagandahan nun, mga kapatid, na mapaparaya ka. Amen? Diba? Masarap maglingkod sa Panginoon
na malaya. Hallelujah. Hindi mo iniisip yung kapatid mo, ay may tampo sa akin yun. Dito lang ako. Ayokong lumapit, ayokong likit sa kanya, may tampo yun eh. Ay di, alipin ka. No? Bakit? Hindi ka malaya eh. Iniisip mo yung kapatid mo sa Panginoon. Diba? Kaya nga, importante lagi mga minamahal, manatili sa atin yung pag-ibig ng Diyos. Pag may pag-ibig ka sa iyong kapwa, kaya mong magpatawad. Amen? Kaya mo magpatawad. Diba? Alam niyo, kahit sa mga pastor, minsan may mga tampuhan din eh. Mga pastor, minsan mga pastor nga, mas tampuhin pa sa libro eh. At problema, mas matindi ang pastor pagtampo sa kapwa pastor. Diba? Pero alam niyo mga minamahal, natutunan ko rin. Natutunan ko na pagka nandun ka sa ganong sitwasyon, dapat mong isipin lagi si Lord. Kaya nga, sa ministry, na pinanggalingan po namin, bago po kami umalis, ayaw ko na maglingkod sa Panginoon na mayroon akong tampo sa aking kapwa-pastor. Lalo na, leader po namin. No? Sabi ko sa kanya, Pastor, pwede ba tayo mag-usap? Maliit lang ang mundo eh. Oo, alis kami sa Mindoro. Punta kami sa ibang lugar, pero dati ang panahon, magkikita pa rin tayo eh. Kaya, pwede ba basta mag-usap tayo? Kung kami man ay, kung ako man, ay mayroong nasabi na medyo lampas, pwede ba, Pastor, patawarin mo ako? E di, sabi niya, oo nga, no? Nag-usap kami, maayos. Kung mag-iba man ang pangalan ng simbahan namin, Diyos, isa pa rin Diyos pinaglingkuran natin. At isa lang ang langit na ating pupuntahan. Ngayon, kung kami alis dito, sa ayaw man namin sa gusto, at rin, napamahal na kami sa lugar, napamahal na kami sa mga tao, napamahal na kami sa church. Pero, siyempre, may mga panahon talaga sa buhay ng tao, masakit man. Pero, yung layunin ng Diyos, sa una hindi mo maintindihan eh. Pero, habang tumatagal, ito pala yung nais ng Diyos. Pero, sabi ko nga, mahirap maglingkod na mayroon kang sama ng loob. Hindi ka pagpapalain ng Diyos. Kahit saan ka pa mag-ministry, kung mayroon kang sama ng loob sa iyong kapwa. Kaya nga, salamat sa atin pong Panginoon. Minsan, hindi kami ng Mindoro, namatay yung aming kasamang pastor dati. Di punta kami. Alam ko, magkikita kami. Sa tagal ng panahon, siguro mga 8 taon na ang nalipas o 9 na taon na. Kailan lang namatay yung kamanahing pastor. So, pagdating namin doon, kita namin yung mga pastor. Siyempre, na-miss namin alam niyo, nagsama kayo sa loob ng halos 25 taon. Diba? Yung relationship namin sa mga kapwa pastor, siyempre gayo na lamang. Di nandun. Kaya talaga naman, yung kasabikan sa puso ko na makita yung aming mga kasama dating pastor. Kaya, ginawa namin, pagpasok namin simbahan, doon kami umupo ni pastora, malapit sa harap. Tintinan ko yung mga kasama namin natin mga pastor eh. Hallelujah. At nandun yung aming dating supervisor. Pagkatapos ng service, doon sa patay, hindi
siyempre ako lumapit. Pastor, basta. Ano yun, mga minamahal? Huwag lang balik-balikan sa isip mo kung ano yung mga nangyari. Diba? Bakit? Kasi nga, dapat ang mga ibabaw sa ating buhay ay ang pag-ibig ng Diyos. Magsila ang buhay natin eh. Amen? Amen. Magsila ang buhay natin sa mundo. Ngayon, kung mayroon kang sama ng loob, mayroon kang galit, kalimutan mo na yan. Diba? Ilagay mo sa isang tabihan, pagkatiwala mo kay Lord. Hallelujah. At ang mga ibabaw sa buhay natin ay ang pag-ibig ng Diyos. Kung kilala mo si Lord, dapat manatili ka sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Hallelujah. Sabi dyan, anyone who loves is a child of God and knows God. But anyone who does not love does not know God. Ang isang tao na hindi umiibig, hindi kumikilala sa Diyos. Hallelujah. Bakit? Sapagkat ang Diyos natin ay pag-ibig. Palapakan po natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos ng pag-ibig. Kapatid mga minamahal, sabi ng Biblia, God showed how much He loved us. Sa papaanong paraan, ipinakita ni Yahweh, ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa lahat ng tao sa pamamagitan ng pagkakaloob niya. Diba? Hallelujah. Ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang anak. Sa pamamagitan, sabi ng Bible, how much He loved us by sending His one and only Son. Diba? Maliwanag po mga minamahal. Ipinadala ng atin ng Diyos sa langit ang nag-iisa lamang niyang anak. Walang iba kundi si Jesucristo. Kaya nga isa sa pinadakilang halimbawa ng pagmamahal at tunay na pag-ibig na ganap at wagas ay walang iba kundi ang atin pong Panginoon. Diba? Ang pag-ibig ng atin pong Panginoon ay para sa lahat. Para sa lahat ng tao. Diba? Pagkakaloob niya ng kanyang anak, hindi lang para sa atin na mga pinili niya, kundi para sa lahat. Ganon kabuti ang Diyos. Ganon kadakila ang pagmamahal ng atin pong Panginoon. Ibinigay niya ang kanyang bugtong ng anak para sa lahat ng tao. Diba? Kadang tao ay matigas ang ulo. Kahit ang maraming mga tao ay hindi sumusunod sa Diyos. Hindi kumikilala sa Kanya. Kapatid, mga minamahal, hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos para sa lahat ng tao na Kanyang nilikha at binigyan ng buhay. Hallelujah. Glory, glory to God. By sending His only Son into the world so that we might have eternal life through Him. This is real love. Not that we love God, but that He loved us and He sent His Son as a sacrifice to take away our sins. Hallelujah. Diba? Yung sakripisyo na ginawa ng ating Panginoon, kaya nga, sa isa tao nagmamahal, kailangan talaga magsakripisyo. Diba? Pag mahal mo ang isang tao, magsakripisyo ka.
Sa mga binata, pag nanligaw ka doon sa bahay ng iniligawan, magsakripisyo ka. Kahit tinggan, hindi ka makahugas. Ay kung nung araw, no, kung ang pairalan natin ay kultura ng mga Pilipino, pag nanligaw ka sa dalaga, kailangan magbayo ng palay, kailangan magigib ng tubig, kailangan magsibag ng kahoy. Maganda na kultura natin, ano? Parang kultura sa panahon ni Jacob, di ba? Si Jacob, 7 years. At tawag doon sa amin sa Bisaya, nagkapangagad. Kasi, nanligaw ka, kailangan mong magsakripisyo. Punta ka doon. Bayo ka, ng palay. Eh ngayon, sa henerasyon ngayon, iba na eh. Kapanligaw pa lang, parang manugang na talaga, parang bahay na niya. May kape kayo dyan. Oy, bakit natawa kayo? Naghahanap ka ng kape. Ano yung naliligaw ka pa lang? Ay, medyo, ilagay natin sarili natin sa, para bagang, hindi pa nga legal eh. May ulam kayo dyan. Tita, may ulam kayo dyan? Ano nyo yun? Si Jacob 7 years. Talagang pinhirapan niya ang kanyang pagmamahal kay Raquel. After 7 years, wow. Sabi niya kay Laban, Tiyo Laban, tapos na 7 taon. Ibigay mo na sa akin si Raquel. Ay, sabi naman ni Laban ay, ang problema dito sa amin, ang kultura ay hindi pwedeng mauna yung bunso kaysa panganay. Kaya nung gabi, sa halip ng mapasawa ni Jacob ay si Raquel, ang kinatabi ni Laban ay si Leah. Pagmulat na kanyang mata, uy, bakit iba yung kasama ko? Diba? Kaya nga, yung kanyang pagpangagad, pagsakripisyo dahil sa kanyang pag-ibig, ang napunta sa kanya ay hindi yung talagang iniibig niya. Kaya nga, another 7 years uli. Biro mo yan? 14 years kang nagpangagad. 14 years ka nanligaw. Kasi mahal na mahal talaga niya si Raquel eh. Ay wala siyang magawa. Yan ay binigay ni Laban. Si Leah. Ay sa iba-iba yun. Pwede na rin. Bakit? Ay, makadalawa ako eh. Nandiyan pa kayo? Ito sa mga taong hindi masaya sa isa. Biro mo, nakadalawa ka? Magkapatid pa. Anong araw? Pwede po yun. Diba? Kaya nga, nagsakripisyo si Jacob para kay Raquel. Another 7 years. Hirap siya. Sibak siya ng kahoy. Wala sa Bible na. Kasi nga, nanligaw siya eh. So lahat ng panligaw, ginagawa niya dahil sa kanyang pag-ibig. Hallelujah. Diba? Sa ating pong Panginoon, ang Diyos ng langit ay nagsakripisyo dahilan sa kanyang pag-ibig sa iyo at sa akin at sa lahat ng tao. Amen. Biro mo sakripisyo yan? No? Hindi inalitana ng Diyos, ibigay niya ang kanyang anak. Bakit? Mas matimbang ang kanyang pag-ibig para sa lahat ng tao na nilikha niya. Diba? Bakit? Sino ba tao? Ang tao ay nilikha ng Diyos na kawangis at kalarawan niya. Amen! Ganon tayo, minahal ng ating Panginoon. Hallelujah! Glory, glory to God. Kaya nga, this is the real love. Sabi ng Bible, totoong pagmamahal ng Diyos sa atin. Amen po ba?
Si Lord lang ang totoong nagmahal sa atin. Amen po. Ang tunay na pagmamahal ay ipinadama ng atin pong Panginoon. Hallelujah. Sa bawat sa atin. Sa pamagitan ng kanyang pagkakaloob at pagsakripisyo ng kanyang bugtong na anak upang, sabi dito, to take away our sins. Diba? Upang alisin, patawarin tayo sa lahat ng ating mga pagkakamali. Hallelujah. Kaya nga, sabi diyan, dear friends, inulit niya, since God loves us, that much we surely ought to love one or love each other. No one has ever seen God. But if we love each other, God lives in us, and His love is brought to full experience to us. Diba? Hallelujah. Kaya nga, wala daw tao nakakita sa Diyos. Totoo naman. Diba? Hindi na pwede sabihin natin, Lord, mahal kita. Ay kayo, kung ang Diyos nga natin makita, siya sabi niya, mahal natin eh. Lalo pa yung kapwa mo, nakikita mo. Yung asawa mo, nakikita mo araw-araw. Pero hindi mo kayang mahalin ng totoo. Diba? Yung Diyos pa kaya na nasa langit. Hallelujah. So, ibig sabihin mga minamahal, ang pagmamahal na mayroon tayo dapat totoo. Amen? Amen. Sa bawat relationship sa mag-asawa, dapat totoo yung pagmamahal natin. Kasi ganoon din sa Diyos eh. Pag tayo po'y nag-commit ng ating buhay at sinabi natin, Lord, I love you, dapat totoo yun sa sarili mo. Amen. Hallelujah. Kasi hindi natin sila nakikita eh. Kapatid, mga minamahal, na sabi sa verse 16, we know how much God loves us, and we have put our trust in His love. God is love, and all who live in His love live in God, and God lives in them. And as we live to God, our love grows more perfect, so we will not be afraid on the day of judgment, but we can face Him with confidence because we live like Jesus here in this world. Amen? Pag tama, totoo ang ating pagmamahal, mga minamahal. Sabi nga, hindi tayo matatakot. Amen? Humarap man tayo sa panahon ng paghuhukom ng ating pong Panginoon. Hallelujah, tayo po ay may confidence. Mayroon tayong pagtitiwala at paniniwala sapagat totoo ang ating pag-ibig sa ating pong Panginoon. Sabi nga, hallelujah, sa verse 18, there is no fear in love, but perfect love casteth out fear. Amen. Walang kalakip na takot ang tunay na pag-ibig. Amen. Totoo ang pagmamahal mo. Dapat hindi ka natatakot. Diba? Hindi yung, ano nga tatay mo? Pulis ang tatay ko. Ay, pulis pala. Takot ka agad, pulis ang tatay, ayaw mo naman liga. Andyan pa kayo? Hindi yung kunta sa Bisaya. Sino nga nito yung niligawan mo? Anak ng Kernel yun.
Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, ang tunay na pagmamahal ay walang kalakip na takot. Amen? Sa atin pong kalagayan bilang mga mananampalataya at anak ng atin pong Panginoon. Sabi ng Bible, there is no fear in love. But perfect love casteth out fear. Hallelujah. Lahat ng takot sa buhay natin ay kayang i-overcome ng pag-ibig ng Diyos. Hallelujah. Kaya nga, maglingkod tayo sa Panginoon at nangingibabaw sa ating buhay, lagi ay ang pag-ibig ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Sa bawat isa sa atin, sa ating pamilya, maghari ang pag-ibig ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Magkaroon man ng mga diferensya, magkaroon man ng mga problema, pairali natin pag-ibig ng ating pong Panginoon sa ating buhay. Walang bagay na mahirap. Walang problema na hindi maayos kung ang pag-ibig ni Kristo ang siyang ating sinusunod. Purihin po ang ating pong Panginoon. Magmahalan po tayo bilang magkakapatid sa ating pong Panginoon, sapagkat yan ang utos ng ating pong Panginoon. Higit sa lahat, mahalin po natin ang ating Panginoon ng buong puso, buong isip at buong kaluluwa. Yan ang pinakakilang utos sa Biblia para sa lahat ng tao. Tayo po ay tumayo. Hallelujah. Pasalamatan po natin ang ating pong Panginoon sa kanyang pagmamahal sa bawat sa atin. Hallelujah. Glory, glory to God. Sige po, tayo po yumawit sa ating pong Panginoon. Ang aking nais, nalikhain, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay, Ang aking nais, nalikhain, O Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo, walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Minsan pa pusong dalisan, ang aking nais. Hallelujah. Nalikhain, O Diyos, para sa akin. pusong dalisay, Ang aking nais, nalikhain, O Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan.
Hallelujah. Glory, glory to God. Manaming banal sa pangalan ni Jesus. Salamat sa iyong wagas na pagmamahal sa bawat isa po sa amin. Tunay nga po, Panginoon, hindi mo ipinagkait ang iyong bugtong na anak para sa amin. Kundi iyong ibinigay upang kami ay tubusin at bayaran ang lahat ng aming mga kasalanan. Lord, wala man kami may susukli sa lahat ng mga mabuting bagay na ginawa mo. Kundi dakilang Diyos ang aming paglilingkod sa iyong habag at biyaya. Panginoon, ay magampanan namin ang aming papel bilang iyong mga anak. Lord, salamat. Patuloy, Panginoon, na mangibabaw sa aming mga buhay at manatili sa aming mga puso ang pag-ibig sa aming kapwa. Pag-ibig sa aming kapatid sa Panginoon. Hallelujah. Pagmamahal sa aming mga mahal sa buhay. Lord, salamat. Tunay nga po, Panginoon, una, ikaw ang nagmahal sa amin. Hallelujah. At ang pagmamahal mo, Panginoon, ay walang kalakip na kondisyon para po sa bawat isa. Kaya nga po, Panginoon, salamat. Tulungan mo kami, Panginoon. Hallelujah. Namin pong magawa ang iyong kalooban at nais sa aming mga buhay. Pagpalain mo ang mga kapatiran sa bawat isa na narito, sa bawat mag-asawa. Panginoon, dalangin ko ang patuloy dakilang Diyos na mangibabaw sa bawat isa iyong pag-ibig dakilang Diyos. Magkaroon man ng mga problema at di pagkaunawaan, Panginoon, sa relasyong mag-asawa, ang dalangin po, Panginoon, nawa ikaw po ang siyang patuloy dakilang Diyos na magpaalala sa kanila at ang iyong mga salita. Hallelujah. Nang sa gayon, dakilang Diyos, lalo mong kalugdan ang relasyon, Panginoon, ng bawat mag-asawa. Hallelujah. Ikaw ang mabigyan ng kasiyahan at kapurihan, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Kaya nga po, Panginoon, salamat po. Umaasa kami, dakilang Diyos. Ingatan mo ang iyong mga anak, nawi sa kanilang mga tahanan. Pagpalain mo ang kanilang mga samayan. I-bless mo ang iyong mga buhay at ang lahat ng iyong mga gagawin, Panginoon, ay magbunga ng isang masaganang pagpapala sa araw-araw naming buhay, dakilang Diyos. Sa iyo ang kapurihan at ang karangalan, sa tanging pangalan lamang na Jesus tanging panalangin. Amen and amen. Palakpan po natin ang ating Panginoon. Magandang tanghali po sa bawat isa. God bless you. Hallelujah.